So hi guys, welcome back again to my channel. This is me, John Losung, of course. So ang vlog natin for today, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang para sa mga GSIS pensioner dyan, kagaya ng mama ko. Ayan. So pag-uusapan natin ngayon is all about APIR. So alam ko naman siguro lahat sa inyo is familiar regarding sa APIR o yung tinatawag na Annual Pensioners Information Revalidation. So nagsimula kasi to guys, nag-start tong APIR na to nung pandemic. Kasi ang pinaka main purpose nito is especially yung mga senior citizen natin na hindi na ganong kalakasan at hindi na kayang pumunta sa mga branch natin ng GSIS. Pwede sila mag-renew ng kanilang pension kahit nasa bahay lang. Yun yung pinaka-aim talaga ng APIR para sa mga para sa mga bagong pensioner. Yung tatay ko kasi before, bago siya na-disease is pensioner siya ng GSIS. And then nung na-disease na siya, nung namatay na siya, so nalipat yung pension niya sa mother ko. So ang pension na supposedly sa tatay ko is napunta nga sa mama ko. Ano na yun guys? Since 2019, so magti 3 years nang nagpe-pension yung mama ko. So guys, nag-start siya mag-pension, pandemic na nun. So yun yung kasagsagan ng APIR. Kumbaga lahat ng mga transaction niya, ako yung nag-aasikaso. So I'm quietly familiar with APIR. So alam ko kung ano yung function nun. Kasi nga, ever since ako yung nag-aasikaso ng mga pension ni mama, so lagi siyang nag-APIR. Para sa mga bago, no, yearly, kailangan nyo mag-report sa inyong pinakamalapit na GSIS branch. Dati, nung wala pang APIR, kailangan nyo kumbaga physical appearance kasi merong mga thumb mark, signature. Pero ngayon, mas pinadali na nga and at the same time, dahil nga sa pandemic. So, kailangan guys, every year kasi, sa birth month mo, kailangan mong mag-report sa GSIS para patunayan na buhay pa yung pensioner. Kailangan nyo mag-report yearly sa inyong birth month. So, ibig sabihin ng birth month, halimbawa, yung mother ko kasi is September siya. So, yung birth month niya is for the whole month of September. So, kailangan within September 1 and before mag-end yung September which is 30. So, yung buong buwan na yon kailangan mag-report yung nanay ko doon sa GSIS patunay na buhay pa yung pensioner. Kasi, kapag na-disease na yung pensioner, so ibig sabihin kailangan na nila mag-stop. I-stop na yung pension. Once na hindi na-stop yung pension at nakaka-receive ba yung deceased pensioner dahil hindi kayo nakakapag-report, ang mangyayari nun is yung lahat ng mga nakuha ng deceased pensioner na halimbawa kinuha ng family, no, lahat yon is babayaran nyo. Importante talaga na mag-report kayo. Kumbaga for monitoring purpose, malaman nila na okay pa kayo at pwede pa kayong mag-pension. So ayun na nga, so let's go back to our main topic, yung APIR. So APIR guys, paano nga ba? Kasi ang daming nagtatanong paano nga ba yung process ng APIR or Annual Pensioners Information Revalidation? Unang-unang gagawin nyo is kailangan nyo makipag-coordinate or makipag-contact sa inyong mga GSIS branch na malapit sa inyo. So, halimbawa, sa amin kasi is, mother ko kasi, ang branch niya is Pampanga. So, ang ginawa ko, sinearch ko yung contact number ng Pampanga or yung kanilang Facebook account or yung Viber or kahit anong way na pwede nyo silang kontakin. During the pandemic to guys, nung first time na kailangan mag-report ng mother ko, yun yung nag-start yung APIR. So, wala pa akong idea sa APIR nun guys. So, ang ginawa ko is, sinearch ko muna yung mga contact number na pwede kong kontakin through email, Facebook, Viber. Nakapost naman yan sa kanilang website guys. Sa mismong official website ng GSIS, may mga contact number dyan. May mga official website sila, official email address or official Facebook and Messenger na pwede nyong kontakin. Kapag nakakakuha na kayo ng contact number or contact information, social media sa inyong pinaka-branch kung saan kayo nag-apply or saan kayo naka-register, ang gagawin nyo is isesend nyo yung inyong details sa kanila, which is yung name, yung yung mismong pensioner, hindi yung deceased pensioner. Sa akin kasi, yung mother ko is surviving spouse siya. So, yun yung lalagay na pangalan. And then, yung address at yung contact number at yung CRN. Importante yun guys, yung CRN na makikita sa inyong GSIS or UMID card ng mga pensioner. And type of pension guys, either yung pensioner or yung surviving spouse. So, kailangan i-indicate nyo doon kung anong klaseng pensioner siya. So, ayan guys. So, once na i-send nyo na yon sa mga contact number na nakuha nyo sa inyong branch, so magre-response po sila within 1 to 3 days. So sa mga nagtatanong, hindi naman aabot ng 1 week yung response ng GSIS. Once na na-receive na nila yung inyong details, so agad-agad naman na magre-response sila sa email, Facebook or Viber, kahit sa social media. Kailangan nyong mag-provide ng picture. Yan, picture ng senior citizens ID or any valid ID. Isang photo ng back and forth
short, so usually naman kasi pag senior citizen ID, yun yung pinaka ano nila kumbaga primary ID. At one photo back and forth ng inyong UMID ID. Isesend ulit yon doon sa GSIS branch na kinontak nyo. Once na na-receive na nila yung picture na yon, ang gagawin nila is i-schedule nila kayo for interview. Yon, so madali lang yun guys. Bibigyan lang nila kayo ng schedule kung kailan kayo i-interviewin via Messenger or Viber or kung saan man kayo maalwan or kung anong meron kayo. So upon interview guys, yung interview naman guys, the next day naman yun Take note lang natin kapag nagme-message kayo sa GSIS, make sure na within business days, working days, huwag kayong mag-send ng message through weekend kasi hindi nila i-accommodate yun. Although, pwede naman kayo mag-send through kapag weekend, pero kumbaga marireceive na lang nila yon kapag weekdays na, starting Monday to Friday. So ayan. So kapag schedule na kayo ng interview na within a day lang siya, so kailangan yung antayin yung tawag nila. So make sure na naka-on yung phone nyo, kasi ang experience ko dati sa mama ko, naka-silent yung phone niya. So ilang beses na silang tumatawag, hindi niya naririnig. Buti na lang, very accommodating yung mga GSIS sa Pampanga. Shout out sa inyo. Mabait sila at binigyan nila kami ng chance para makausap ulit yung nanay ko. So upon interview guys, so kapag schedule nila ng interview, make sure na hawak-hawak nyo yung inyong form. Kumbaga ikaklaro ko lang yung mama ko kasi meron siyang form, yung SDSS, downloadable naman yun sa kanilang website. Kasi ano na siya surviving spouse na siya. Pero kung buhay pa yung pensioner, hindi na kailangan ng SDSS. Kasama pala sa isesend yung guys, kasama ng photo, nakalimutan ko kanina, yung SDSS, yung form na surviving spouse, ganyang itsura niya. Once yun nga, during the interview guys, make sure na hawak-hawak nyo yung form and yung UMID ID nyo at yung senior citizens ID. Kasi upon the interview guys, kailangan hawak nyo nakaganon kayo. Habang ini-interview kayo, hawak nyo yung mga IDs at yung form para kapag nagsasalita kayo, patunay na sa inyo yung ID na yun at yung form. So, ayun guys, ganun lang siya kadali. 3 step lang para makapag-apply kayo for a PEER. Yung step 1 is sending of details. Step 2 is yung mga photo ng inyong mga ID. And step 3 is yung scheduling yun. So madali lang yun guys. Bibigyan lang nila kayo ng schedule kung kailan kayo i-interviewin via Messenger or Viber or kung saan man kayo maalwan or kung anong meron kayo. So upon interview guys, yung interview naman guys, the next day naman yun Sa mga nagtatanong dami kasi mga questions dun sa previous vlog ko regarding a PEER. Every year, nagbablog ako ng a PEER kasi nga yung mama ko is nag-a-PEER. So kakatapos lang niya, so okay na yung pension niya. Tuloy-tuloy pa rin kasi nga nag-report na siya through a PEER. So hopefully guys, nakatulong tong vlog ko na to. And if nagustuhan nyo tong video ko, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.